na napakanggagamba, bantuloy, Arwin Santos tapos na ang karir. Pero bago tayo magumpisa sa talakayan natin, ay pakisubscribe naman po sa ating bagong channel na BSTV para sa mga bagong balita at mga pangyayari sa local basketball. Matapos ang insidente sa MPBL sa second game sa laban ng Basilan Star Horse at Gensan Warriors, kung saan nanapak nga itong si Arwin Santos ng isang player mula sa Gensan Warriors na si Tonton Bringas, na nauwi sa kanyang ejection, at pagkalipas lamang ng ilang araw ay pinatawan ito ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes ng 1 game suspension at 20,000 fine. Pero hindi pa nakakalipas ang 24 oras mula nang patawan siya ng nasabing parusa, ay in-upgrade agad yon ni MPBL Commissioner at itinaas sa indefinite suspension at 100,000 pesos fine, na para bang ibig sabihin ay katapusan na ng playing career nitong si Arwin Santos sa MPBL. Bukod kasi sa isang season lamang ang pinirmahan nito sa Basilan Star Horse, ay naka-indefinite suspension pa ito, na ibig sabihin ay hindi pa alam kung kailan po pwede ulit makapaglaro itong si Arwin Santos sa MPBL. Sa edad na 44 years old, maaaring pwede na nga talagang isarado ni Arwin Santos ang kanyang pro basketball career, dahil kung tutusin ay wala nang dapat patunayan itong si Arwin Santos, dahil mula pa ng kanyang rookie year sa PBA hanggang sa huling season niya dito sa Northport Batangpier, maganda naman ang itinakbo ng karir nitong si Arwin Santos. Nagkaroon siya ng 9 na championships sa PBA at lahat yon nakuha niya sa San Miguel Beermen. Nanalo rin siya ng MVP at marami pang awards sa kanyang paglalaro sa PBA na halos 2 dekada. Nang malipat naman siya ng 2 taon sa MPBL ay nakakuha rin siya ng championship sa Pampanga Giant Lanterns under kay Coach Delta Pineda, at nitong ang huling season ay sa Basilan Star Horse, kung saan kasama naman niya si Alex Cabagnot, kung saan nangyari nga ang di inaasahang insidente na sinasabing magtatapos ng karir nitong si Arwin Santos. Sa tingin nyo mga Lods, sa nangyaring insidente, sino ba talagang may kasalanan? At dapat din bang patawan ng parusa itong si Tonton Bringas, kagaya ng minumungkahi ni Arwin Santos at ng Basilan Star Horse? Dahil hindi naman umano si Arwin Santos ang nagumpisa ng gulo, at ang depensa nga nito ay gumanti lamang siya dahil masyado na umano siyang naargabyado at parang hindi na nirerespeto ni Tonton Bringas. Pareho pa namang mga taga FEU dati ang 2 player na to. Yun nga lang, magkaiba ng batch, kaya nagka-personalan din siguro ang 2 players na to, dahil na rin sa tindi ng laban, at masasabing do or die yun para sa Basilan Star Horse na nanalo sa nasabing laban. Yun nga lang, pagdating ng deciding game 3 ay tinalo na sila ng Gensan Warriors, kung saan na-serve na nga ni Arwin Santos yung kanyang indefinite suspension na magpapatuloy hanggat hindi binabawi ni MPBL Commissioner ang nasabing parusa. May mga lumalabas ding balita na kaya ganun na lamang kabilis ang pag-upgrade ng parusa kay Arwin Santos mula 1 game suspension at 20,000 fine paakyat sa indefinite suspension at 100,000 pesos na penalty fine, dahil umano ang nakalaban niya ay taga Gensan Warriors na pagmamay-ari ng anak lang naman ng MPBL owner at founder na si Manny Pacquiao, kung saan si Michael Pacquiao ang kanyang anak ang nagmamay-ari ng nasabing kupunan sa MPBL na Gensan Warriors. Na-impluwensyahan umano ang mga opisyal ng MPBL dahil nga sa koneksyon ng apelyidong Pacquiao sa Gensan Warriors. Kaya tuloy itong si Arwin Santos ay sumisigaw ngayon na hindi patas ang naging hatol, at dahil gumanti nga lang naman daw siya at dapat i-review ng mabuti ng MPBL Commissioner ang mga pangyayari sa laban na yun, at bakit umabot sa ganung sitwasyon itong sila Arwin Santos na sinapak nga itong si Tonton Bringas. At dahil sa hatol na yan ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes, masasabi bang tapos na ang pro basketball career nitong si Arwin the Spider-Man Santos?